Yo, what's up guys? I'm John Uy and you're watching Pajak ni Juan. So tatalakayin natin today is yung bagong pedal dito sa Philippines. Actually, ito international brand na to. Nakikita nyo na to sa mga UCI, sa World Cup, ginagamit sa enduro, sa downhill, sa XC, lahat ng talagang international brand ginagamit na to kasi bukod tanging quality at branded talaga tong pedal na to. So shoutout nga pala sa Boundless kasi sila ang nagki-cater netong pedal na to. So ito, papakita ko sa inyo yung page nila at lahat ng mga availables ng mga pedals na dito sa Boundless, everything na lahat ng mga brand, mga pedals sa mga more light, mga multi-sports na dito talaga. Pero ito nga, papakita ko sa inyo, ito yung aking susubukan ngayon. Ito yung HT pedal. Pero ngayon ang hawak ko ngayon is yung HT pedal na T2T. So malalaman nyo bakit ito yung pinili kong pedal at magkano yung price niya, at the same time yung weight, at malalaman din natin is yung quality ng pedal na to. So bagong lahat, please subscribe and like and click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. Alright, simulan na natin. HT Pedal is a Taiwan's bicycle industry grassroots pioneer. It's rooted in providing consumers with the best riding experience in order to develop the highest quality products manufacturing enterprises mission. They make different kinds of pedals since 2013. Kaya masasabi mo na talaga na biyasa na sila sa paggawa ng mga quality and durable pedal. So balik na tayo sa pedal na aking ginagamit. Alright, so ito ngayon, ang hawak ko ngayon is yung HT pedal na T2T. So dalawang klase kasi yan. Meron siyang T2 at yung T2T. Ano pagkakaiba ng dalawang pedal na to? So ang pagkakaiba ng dalawang pedal na to is yung T2, kung makikita mo kasi may slash siyang ganun, yung T2 is a chromoly spindle. Kaya yung weight niya is medyo may kabigatan ng konti, pero pwede na matibay din, solid yung quality talaga. At yung T2T naman, this is a titanium yung spindle niya. So mas lighter siya at the same time syempre yung lifetime talaga, yung quality talaga na build ng titanium. So yan, ito yung nasa atin ngayon, yung HT T2T na pedal. So titanium gamit natin. Itong susubukan natin. At bakit nga pala enduro race pedal ang pinili ko? Samantala wala lang ako pang enduro na bike, di ba? Makikita mo ang XC lang yung bike ko, at the same time yung aking gravel bike. Kaya pinili ko itong pang enduro pedal kasi may platform siya. Yun ang maganda sa kanya kasi ang platform kasi pwede mo siyang gamitin like makasapatos ka, naka flat shoes ka, pwede rin sa naka cleat shoes ka. Kaya overall yun maganda. Hindi ko kasi na ano yung pang XC na pedal kasi maliit lang talaga yung ano niya eh. Maliit lang yung pedal niya. Ito kasi multi ride ang ginagamit ko. Minsan nag-gravel ako, nag-bike packing. So ito na pinili ko, parang all-arounder na pedal. Yun ang kagandahan sa gantong klaseng platform na, or gantong klaseng pedal na pangkahalatan na, kasi ayoko nang palit-palit pa na ano. So yan, ito yung HT pedal. So ito yung box niya. Medyo basa-basa na tayo, boy. Tapos yan, ito nakalagay dito yung barcode niya sa kabila, at yung kabila naman is more clean lang, at sa likod naman is yung pinaka total talaga ng mga description niya. Ayan, enduro, may Pro Easy, yan, HT component. So this is guys nga pala, this HT pedal is a made in Taiwan. Kaya ako sabihin mo sa craftsmanship at paggawa talaga ng quality na brand, solid na solid talagang pagkakagawa. So yan, tignan natin. So ito yung titanium axle yung nasa akin. Kaya subukan na natin, papakita ko sa inyo. So yun guys, ito yung ngayon nasa akin ngayon is dalawang klase. Yung isa nakamount na sa akin, yung mismong titanium. Ang difference lang talaga nila yung spindle. Spindle kasi ni titanium is naka-titanium yung spindle niya. Tapos ito naman is chromoly. So ngayon ang hawak ko ngayon is this is a chromoly na spindle. So papakita ko sa inyo yung difference niya. So yun guys, ito yung pedal mismo. Nakita mo sa box niya, tinanggal ko na yung pinaka front. Yun, so bubuksan na natin guys. So yan, pagpasok mo pa lang ganyan, ganito makikita mo sa loob mismo ng box. Yan. So naka-separate yung dalawa. So yun yung left and right na pedal mismo. So makita mo yung HT. Naka-ano dito, yan. So by the way guys, nga pala, pinili ko pala na pedal is this is a oil slick na
kung familiar kayo, tawag nila dito sa atin sa Pilipinas oil slick, pero tawag dito sa iba naman sa mga international sa ibang bansa like it's a rainbow. So yun ang mga tawag, pero dito sa mismong sa HT, pag i-check nyo sa box or sabihin nyo mag-order kayo, nakalagay sa kanya is oil slick. Yan, oil slick. So yun guys, so yan yung pedal. So yung kasama sa box niya is yung pedal, dalawang pedal, syempre dalawang pedal, at yung mismong pedal. Yan. So may nakalagay dito na importance, yung paano ganyan. So yan, yan, pakita ko sa inyo isa-isa. Sa gitna naman, yung laman nito is yung mismong emote niya sa mismong pedal. Sa sapatos mo, ilalagay mo. Guys, nga pala, ang HT pedal nga pala is parang similar lang siya ng Shimano. May pagkakaiba lang sila sa pinaka-mounting niya, kasi papakita ko sa inyo. Magkaiba lang sila na mounting niya dahil yun nga, yung design niya is syempre yung mount niya dito. At yun nga, ito yun. Ayan, tutok na tayo. Isa lang muna ina natin sa pedal dito. Yung pedal na to is almost flat form talaga siya. Pwede talaga pang platform kasi meron din siya may mga ngipin din siya dito na pwedeng ilagay mo yung flat shoes mo. Yan, dito nakamount yan talaga, sin talaga kapit. Pero ang ginawa ko is, dinesign ko is, pwede mo siyang tanggalin kung gusto mong flat lang talaga. So tinanggal ko siya kasi since na medyo sasabit ako, hindi ko masyadong yung pinaka clipless lang talaga, pinaka minamount ko dito. So yan, makita mo this, I think this made of chromoly, combination ng aluminum tsaka steel, so combination ng titanium. So ito yung chromoly version na. Ang pagkakaiba lang pala nila ng titanium, this sa gold, pinaka dito spindle niya, sa is yan silver. So tapos yun guys, makikita mo may adjustment siya dito, which is kung medyo hindi ka pasanay sa mga medyo matigas, pwede mo siyang i-minus. Ayan, may minus dito, adjustment naman dito sa allen. Dito mo i-adjust yan sa ilalim. So kabilaan yan, dapat kabilaan, hindi lang isa. So hindi siya isang lang, kabilaan mo i-adjust yan kung ano yung pinaka preferred mo na tightness ng mount mo sa pedal mo. So depende talaga. So ako ginagawa ko, since di naman ako masyadong medyo mababa lang yung, tapos yan, ito yung pinaka mounting niya, almost same lang. Pag makita mo yung sa Shimano, ganyan na ganyan din yung mounting niya. Yan. So hey guys, so weight nga pala na ito guys is nasa, kung titanium yung pedal mo ng T2T is nasa 332 grams. Yes guys, 332 grams siya per pair. Pair na yun guys, per pair na siya. Pero kung chromoly na itong katulad na itong hawak ko is nasa 376 grams. So konti lang difference niya. Kung medyo weight weenie ka, doon ka na sa titanium. Pero kung hindi ka naman weight weenie, ay gusto mo naman ng solid yung structure din, mas maganda, go for the chromoly version. And guys nga pala, this is 17mm na low profile, at yung base platform niya guys, para malaman nyo, is this is a 68 by 83.5 mm yung base platform niya, para malaman nyo yung pinaka sukat ng pinaka platform pedal niya. Kaya kung malapad yung paa mo or maliit, eh saktong-sakto talaga sa yung talampakan. Ang gusto ko rin dito, syempre, yung pagkakagawa talaga nila, because this is a CNC optimized aluminum ng ultimate strength talaga pagdating sa weight ratio. Kaya talagang ginawa talaga nila ito yung compact na compact talaga, at the same time is talagang durability, quality talaga yung pedal na to. Isa also engraved, makikita mo engraved yung pinaka T2T niya. So is a laser print na rin. So this is a laser print yan. Kaya maganda talaga yan. Hindi masyado siya nakikita, pero yan, iyan natin sa reflect. Kung makikita mo yan, ganyan yung kanyang pedals, solid and solid, ang ganda. Yung kagandahan ni pala guys nga pala dito sa mismong mounting niya is yung tinatawag na contact plate niya na design. Kasi much better, madali siyang ikalas at ibalik, ipasok. Kaya hindi siya mahirap ipasok at itanggal. Yun ang kagandahan dito sa mismong pedal na to. Dahil yun nga, yung ginawa nila is more on, mas madaling gamitin. Ika nga ng dito sa HT pedal. So also sealed bearing na guys Kaya hindi kayo mangangamba like kayo nabababal sa tubig. Hindi agad papasukan agad yung mismong pedal. At yung nga tinatawag nila yung Aegis bushing,
which is improve the durability ng spinning ng mismong pedal. Kaya kung sabihin mo sa ano, talagang maganda yung pagka ano niya yung pedal niya, talagang alam mo yung smooth ng ikot niya. Hindi siya sabi natin ng talagang sobrang ikot talaga na ganun na ikot. Parang ikot siya na tama lang, which is okay lang sa pedal kasi at least hindi ka mahirap ipasok kasi hindi masyado siyang umiikot ng todo-todo. Tulad nga sabi ko sa inyo, adjustable din itong mga pins niya, which is kung gusto mong better traction na gusto mong platform na sapatos or naka-mount ka ng per pedal, yun ang maganda sa kanya. Pero sa akin, tinatanggal ko dahil since na actually masakit to kung magbaback pedal ka. Kaya ginawa ko, tinanggal ko lang siya, which is okay naman, solid naman, makakapadyak pa rin naman ng kahit papano. Kaya yun, pero pwede mo siyang i-adjust, pwede mo pailitan, pwede mo siyang pataasin. So depende sa gusto mo, sa trip mo. Kita mo yung profile niya is talagang slim na slim talaga, di ba guys? Ayan. Kita mo yung ano talaga ng pedal mismo, which is napakaganda talaga, as in solid na solid. At nasubukan ko na yung mismong pedal na yung titanium yung ginamit ko kasi ito yung yung chromoly. Ang ganda ng pagkaano niya, yung pinaka paint niya dito, which is solid talaga yung pagkagawa. Alam mo yung tipong hindi na babakbak. Kasi mostly pag mga ganyan, pag patagal na ginagamit mo, inaano mo siya, nababakbak ginamit ko na rin siya sa ano. Actually ginamit ko na tong pedal na to sa Nueva Ecija, sa gravel. Ito yung gamit ko, nakapedal ako ganito. Sa mga rides ko, mga long rides ko na iba, nagamit ko na rin pedal. So far wala pa akong nakikitang bakbak dito sa pedal, which is napakaganda kasi sinasandal ko na sa side. Parang hindi ko na masyadong inaano kasi mas unahin mo tong isandal yung pedal compare mo sa batalya mo, di ba? Medyo mag-iingat ka pa Split system niya tinatawag. So may mga code yan, may nakalagay sa kanya na like ito, makikita mo may nakalagay sa kanya XAF at ito naman yung isang X1. So kung makita mo parang Shimano lang, di ba? Pagkakaiba lang nila, ito meron siyang matulis lang dito sa Shimano kasi parang diretso lang ganito, parang clover ano lang dito diretso lang, tapos dito patulis na. So yung pagkakaiba nila, meron pa dito. Yan ang pagkakaiba ng system And guys nga pala, difference nga pala nila, ito yung mga mounting niya, magkaiba tong dalawa. So start tayo dito yung pinaka mas easy na gamitin papunta sa hard. So ito medyo mas hard siya ng konti kasi yung X1F is mas harder yung pinaka mounting. 4 degree float lateral yung pinaka ano niya, yung pinaka mount niya. At ito naman kasi is 8 degree guys. 8 degree float lateral siya. Kaya ako sabihin mo sa sa kanya is mas madaling i-release to compare sa dito sa isa. Makikita mo naman medyo mas nakaangat to ayun 8 degree. Ito mas mababa siya, mas flat siya. Kaya yun ang ano niya, yung pinaka mounting niya sa mismong sapatos mo. So mamimili ka na lang, pinili ko na lang yung mas lightest kaysa sa hardest. So yun, meron siyang mga extra na pedal na ganito. So yun guys, yung pedal na ito is very important sa atin pagdating talaga sa Itong napili ko is talagang platform is pang enduro. Marami nagtanong sa akin, marami nagsabi sa akin, bakit di ka na nagamit ng pang XC, hindi ka pang nagamit ng pang gravel, ng ganun mga pedal, bakit pang enduro pinili mo? Which is itong pinili ko kasi pang all-arounder talaga. Kasi alam mo naman, bike touring ako, naglo-long ride ako, nagte-trail ako. So overall, pang kahalata na talaga. Hindi na ako yung tipong separate pa pang XC, separate pa yung pang platform. Pero may platform talaga pedal ako. Pero syempre iba pa rin talaga yung meron kang clipless na pedal na ganito kasi very important to sa dahil yung power natin dito nata-transfer. Mas madali siyang ipadyak. Hindi nasasayang yung power natin pag pumapadyak. Yun ang maganda sa mga clipless pedal na ganito. And yun nga guys, nasubukan natin siya almost ilang months na rin talaga. Nasubukan natin itong pedal na to. Napaka-solid talaga at napakaganda ng maganda yung na-improve sa akin na engagement. Actually may Shimano ko. Meron ako Shimano talaga kung aanin mo. Pero kung overall talaga, bakit ganito rin talaga quality talaga itong brand na to. Kaya pala talagang trusted yung mga international
cyclist talaga sa UCI, sa mga enduro downhill, dahil talagang napaka-ganda talaga ng solid ng structure talaga na itong pedal na to. So yun guys, ito yung HT pedal na T2T, pero ngayon ang hawak ko ngayon is T2. Ito yung chromoly kasi nakamount na sa akin yung titanium. So ipapakita ko sa inyo. So overall, sabihin natin sa pagre-ride ko sa titanium is napaka solid structure, at the same time hindi siya mabigat gamitin. Pag pinipedal ko siya is talagang ang ganda, swabe talaga yung pagkakagamit ko sa mismong pedal na to, na natutuwa ako kasi ang ganda ng pagkaano niya. Alam mo yung pansinin talaga na additional na rin siya na reflector pagdating sa pagpumapadyak ka. Kasi since na sa oil slick, pag tinatamaan ng liwanag to, makikita mo yung reflection talaga ng mismong oil slick talaga na pedal, which is napakaganda talaga. Hindi siya yung common or yung normal talaga na pedal na nakikita mo. Regarding nga ba sa pricing nga pala niya, ang titanium nga pala ng T2T na pedal na to is nasa 50,400. Yun yung gamit ko na pedal. At ito namang chromoly na hawak ko ngayon is this is 8,000 na dito sa boundless.com.ph. So check nyo na lang itong page nila. So marami pa pang pedal silang available dito. Kung hindi masyado kayong gusto yung ganitong klaseng pedal, meron silang XC, meron silang pang iba pang mga platform na pedal na gusto mo, which is makakapili pa kayo. Tsaka mga color na available na babagay talaga sa bike nyo. At yun nga pala guys, regarding about nga pala sa aking yung alam mo yung tipong normal na rider ka lang, na syempre yung budget is sa ganun na pricing, which is sa akin hindi ko mai-recommend itong pedal na to. Ako honest ano ko lang to, hindi ko mai-recommend itong pedal na to sa inyo kasi syempre yung price niya is ganun yung presyo, almost nasa 15 to 8,000. Medyo pricey talaga siya. Pero kung sabihin mo sa craftsmanship at tibay talaga, napaka solid talaga. Maasahan mo talaga itong brand na to, HT pedal na to, kasi matagal na talagang gumagawa ng pedal sila. Pero kung may budget ka na alam mo talagang papaganda yung bike mo, gusto mo talagang quality at pang matagalan talaga yung pedal mo, alam mo talaga na trusted brand din, go for the HT pedal. Kasi alam mo talagang worth it talaga yung pagbili mo dito sa pedal na to kung may budget ka talaga. Yun lang naman for me. Durability niya, masasabi ko talaga, hindi ko maano talaga siya na sobrang na-testing ko siya sa lahat ng mga bagay. At the same time, yung nagdudun ako, yung sa muddy section talaga pagdating sa gravel, sa Nueva Ecija, maputik na yun na, imagine mo, dismount mo yung pedal dahil sa sobrang putik. Pero grabe, na di-dismount ko. Alam mo, nahirapan pa ako yung pinaka-chain ko dun pa na nahirapan, pero yung pag-dismount ko sa pedal, napakadali lang sa kanya dahil nga sa kanyang structure dito sa mismong form ng pinaka-mounting ng pinaka-pedal. Okay na okay para sa akin itong pedal na to. Yun lang may honest review ko. Tapos, yun, overall, sa akin, quality, the best. Sobra talaga. Sa price lang talaga, for me, it's pricey talaga siya, pero worth it naman talaga kung masubukan mo siya. So yun guys, available nga pala ulit sa boundless.com.ph at check nyo na lang sa kanilang page para makapili kayo ng available na mga pedals dito sa kanila. And so yun, that's it for now guys. Thank you for watching. I hope nakapulo tayo sa King bagong content, itong unboxing nitong at review dito sa aking pedal na sinusubukan. So yun lang, thank you for watching, subscribe and like, and peace out. Ride safe at huwag makalimutan magsuot lagi ng helmet sa pagre-ride. Thank you, bye bye.